kalagitnaan pa lang po ng pag-aaral namin sa grade 6 po, nagpaabot na po ng memo yung Aboitiz Power na yung magiging valedictorian, automatically po magiging scholar nila. Nag-aral po akong mabuti kasi po sabi po ng mga magulang ko baka po daw huminto ako kasi hindi daw po matutustusan nila ang aking pag-aaral ng mabuti. Kaya po nung naging valedictorian po ako, masayang-masaya po ako kasi matutupad ko po yung aking mga pangarap. Pagkatapos ng graduation, di masaya kami. Few days after graduation, gusto ko at-alaalain na mangyayari yun sa tatay ko na, yun nga, sa tatay, stroke. Halos parang umuwi yung mundo ko. Kaya hindi ko alam kung makapag-aaral pa ako. Pangarap ko sa buhay na mayahon sa hirap yung aking pamilya. Maging isang matagumpay na engineer someday. My brother-in-law found a new sleeping in a garbage can and he gave it to my sister and my sister gave it to me. The Visayan Electric Company scholarship, they shoulder the tuition fee, all of the expenses in the university. Nahihirapan po ako sa kung saan ako kukuha ng pambayad. Dahil nga po ang pamasahe, kalayaan po ito napakalayo. So, lumapit po ako sa mga teacher. Tapos binigay niya naman po itong Subic Enerson, nagbukas po sila ng pinto para sa kagaya namin, para makapagpatuloy siya at matupad yung mga pangarap niya. Ngayon nga na hindi ko pinoproblema yung kanyang tuition at saka malaking tulong yun na ibibigay ng Subic Enerson. Ako, dati, wala, malayo sa isip ko na maging isang teacher. Pero pagtungtong ko ng high school, meron kasi isang teacher sa amin na parang gustong-gusto ko yung pinapagawa niya sa amin. Kaya parang na-encourage ako na gusto ko talaga maging teacher someday. Ginagawa ko yung pamilya ko bilang inspirasyon at motivation. Meron palang mga tao na may mga mabubuting puso na alam nila na may mga estudyanteng nangangailangan ng tulong nila at ito nga yung Aboitiz Power. Nakakapag-aral na kami ng maayos. Wala na kaming problemahin sa mga bayarin sa eskwelahan. Nakmansiwa-siwa no nanto adang ko dyan korsok. Idi man palabas da sulok 1 sim. Tinawagan ako ni Hidcore dyan scholarship da. Sinimsimpat ko oray no sa nga agak an kurso na da engineering dyan course. Sinimsimpat ko mga ta sayang mat naman iman na scholar dyan offer siya son sigak. Ang papa ko ay mag-uuma. Ang nanay ko nara sa balay. Intel ko buntis kay para gusto ko makadaog para malipay po ang akong ginikanan. Nag-aaral ako sa Nasipit National Vocational School. Nagkuha ko og garments trades nga course. Pagkabata na ko, gusto jud ko ana kay na may igsoon akong mama nga nainegosyo ngayon ana. Naniniwala po ako sa kasabihan na try and try until you succeed. At nagpapasalamat po ako sa Aboitiz na nadagdagan at dumami ang computer dito at siyang nakatulong sa akin para makatulong na rin sa ibang mga bata na maturuan sila at magbabayan na i-share ko po sa kanila ang aking kaalaman. I think the greatest impact that Aboitiz Power Corporation has did to my life is when they have shared their blessings, when they have donated some musical instruments which we students can't really afford. There were times when I was a second year that when we were having our class and sometimes there is a blackout and I don't know what is the real reason, but it happens now that we have power today and continuous supply of electricity in our school. We can continue our studies very well. And in the morning, not only for the lighting, but also in the use of the devices for our practices.
we can use computers all the time. Minsan nababasa yung mga paperworks namin, yung project, yung libro. Naalala ko nga minsan nahulog yung libro ko din. Pinatuyo ko na lang siya. Nung tinatayo tong mga classrooms na to, nakita namin to ng mga kaibigan namin. Tapos sabi na, oh wow, new classrooms na naman. Means new facility, new learning, and magagandang matututunan dito. Kasi dito sa mundo, kailangan natin ng tulungan. Goals of the Sultan Kudarat National High School is to produce good or better students and be a good citizen in the future. Then this could not be achieved without the presence of good facilities. But because of the aid of the Cotabato Light and Power, and of course with the Abuetis and of the Abuetis Power, then the goals. Okay, based on the national achievement test of our students, the performance of our students in the field of science is very low. And that our division is really in need of some science apparatuses or equipment in order to enhance their learning in science. We presented our needs in the division of Davao City. And through that presentation of ours, then they were really open to our needs. Thus, they were able to give us or donate to us this science building. I believe that with this science building of ours and the apparatus that we have here, I believe that it will really enhance the knowledge and the performance of our students. Dati, ang library hub po ay nasa isang room lamang na maliit. So ngayon, dahil sa tulong po ng Davao Light, so nag-donate po sila ng building na convenient talaga sa library hub. So nagkaroon kami ng iba-ibang division, section ng library. Noong October 19, actually 1 o'clock pa lang siya ng umaga, nakakaramdam na talaga ako na manganganak na ako. Dito na nila ako dinala sa health center. Sabi niya, ate, hindi ko na kaya. Sabi niya, bababa ako, bababa. Yung bata, nakaungong na doon sa puwerta niya. Sabi ng midwife, hindi pa pwede. Sabi, baka bumagsak. Ate, hirap na ako. Maganda naman yung deliver ng bata, malusog, umiyak, ganyan. Nang mabihisan si baby, nagamit naman si crib. Kaya, ang pangalan ni baby ay si Baby Aboitis. So it was serendipitous that Subic Enerzone and Aboitis Power approached the management of SBMA and brought their corporate social responsibility. And they requested us if ever they could help us in the maintenance of our ambulances. So it was a confluence of events that it was really difficult for us in terms of maintaining these ambulances, and that Subic Enerzone and Aboitis Power saw the importance of these ambulances. Maayo gyud. Murag ang akong mga katawhan nalipay sila. Labi nga na katong pag-operasyon sa construction sa maong proyekto. Daghan kaayo ang nakabenepisyo nga mga ning trabahante. Sa matag meeting namo po sa tribal, nag-present po sila nga kining projectan dili ni makadaot kundi makatabang hinuon sa ato ang kinayan. Katong estudyante kada tuig mohatag sila og scholar sa komunidad sa tribo lang nandito sa buwan. Nagani karon sa TISDA. Then dako kaayo og natabang ang Aboitis Power gyud sa amo ang kay tungod ni ana sa among tagsa-tagsa nakatabang ni sa amo ang ginikanan. Then aside ana naaduna na pod mi na income sa tagsa-tagsa namo. Dati sige mi og pangayo sa among ginikanan no. Then karon nga naa na mi income, kami na mohatag sa amo ang ginikanan. Nakabalo magyud mi nga wala pa nagsugod ang ilahang
pagaymuon na planta. Apan kami nagka-benepisyo nami sa ilahang kwan tungod sa amo sa proyekto na nahimo na kaning nursery seedlings. So ako kay nakatabang siya ang biko sa among panginabuhi kay tungod sa among seedling kuan jud mi og dako-dako nga kantidad sa order nila nga daghan-daghan sad. So kay kanagong among pagseedling, pagpating daara man na sa balay, wala may plitihan mo na naningkamot sa sila nga di lang di ay mahibaw-an nga. For example, ang maganda dito sa Hidcore, sa irrigation namin, kung minsan wala kaming hindi kaya ng asosasyon namin na bibili ng tubo, magre-request kami sa Hidcore, bibigyan kami. For example, dito sa barangay, sa problema ng school, nagbibigay naman sila ng computer para malaman ng mga bata. Kasi dito, liblib dito ang lugar eh. O kasamtangan karon nakita nato nga adunay mga improvement ang katong ilang mga itubag kanat. Aduna na mga kabataan nga nakatrabaho diha sa Abuites apan di anam-anam lamang kay dili pa man full operation ang maong gihimo. I am very happy because I am pro-development. Because if there is development in the community, it will uplift the living condition of the people. Sa pananalita ng mga opisyal ng Abuites sa pumunta dito sa amin, dito silang beach, parang malaki ang aming pag-asa na mag-improve ang aming barangay. Malaki ang aming pag-asa kasi nag-promise sila gumawa ng health center, mag-extend ng madrasa school. Malaki talaga ang pag-asa namin na mag-improve ang aming barangay. Last summer, I joined an eco camp sponsored by Aboitiz. So first, nagbuo po kami ng group here in our school. The name of the group is called APEC or Aboitiz Power Eco Club. The participants in that eco camp was the members here in our school. Para po lumaki yung group, in-invite po namin yung mga presidents in each class para umattend sa symposium. So, dun po sa symposium, nag-present po kami ng PowerPoint presentations at saka po ng group discussions para po ma-discuss yung nangyayari na po here in our planet, yung pong lahat ng problems, tapos kung paano ma-prevent or maiiwasan yung pagkasira nito.